Good morning mga auntie! Kamusta naman po kayo? Paggising pala ni Josawa ko, ito talaga yung agad niyang dinidiligan. Nakala niyo mga auntie? Nadiligan na rin nga ako ng tubig dyan. Ay, naku po. Nahatid ko na pala dyan si CJ sa eskwelahan and then mga 9 a.m. na ito ng umaga mga auntie. Ilang araw na rin pala kaming hindi nagwo-walking. Nasa 11 degrees pala yung weather ngayon. Tapos medyo mahangin kaya buti na lang naka long sleeve and vest ako. Ako kasi talaga si Miss Lamigin, mga auntie, hindi talaga ako sanay sa lamig pero gustong gusto ko po ang lamig. Kung mapapansin ninyo, dito tayo laging dumadaan and then yung mga puno, lumabong sila kung mapapansin ninyo. Nagulat na nga lang ako mga auntie, yung ibang puno namumulaklak na rin ng mga bulaklak, nakakatuwang tignan. Akala ko pala dati mga auntie na pagdating ko ng Canada ay mas puputi yung kulay ko. Hindi naman pala mga auntie, malamig lang yung weather pero nakakaitim po ng sobra yung araw. Hindi ko alam bakit parang sobrang init ng araw dito. Parang alam mo yung nakadikit ka sa araw mga auntie. Nice cool day. Ganyan ka-friendly yung mga Canadian, mga auntie. Nasaksihan nyo, di ba? Mag-hey talaga sila sa'yo kahit hindi ka nila kilala. Dadaan lang pala kami ng mabilisan sa post offices Josawa tapos uuwi na rin kami kaagad. Siguro yung mga ibang nakakakita ng mga vlogs ko nagtataka bakit iba yung napangasawa ko. Kung ilang taon na po kasi si CJ ngayon, which is 8 years ago, feeling ko noon pa lang wala na akong jowa mga ante. Kaya wag nyo akong questionin bakit napakabilis kong mag-move on. Marami akong pinagdaanan noong 8 years na yon. So between 8 years, hindi ko minahal yung sarili ko between 8 years na yon. Pero ang alam ko lang at ang tumatakbo lang sa puso at isipan ko ng mga time na yon is yung anak ko na kailangan kong magtiis. Sobrang dami ko lang din talagang kinonsider nung mga time na yon. 8 years ago, gustong gusto ko nang kumawala pero hindi ko magawa. Siguro dahil nandun pa rin yung awa, yung love, sabihin mo na siguro sa part ko nandun yung love. Pero sa part niya, doon ko na-realize na hindi pala niya ako mahal. Isang malaking pagpapanggap ang lahat ng nangyari between 8 years na yon. Siguro yung mga nakasama namin, yun yung mga nakasaksi ng mga pinagdaanan ko. Pero pasalamat ako dahil hindi nila ako iniwanan at naniwala sila na darating yung araw na makakalayas din ako sa sitwasyon na yon. At answered prayer na rin pala yon dahil 8 years ago, pinagpe-pray ko kay God na gumawa siya ng paraan. 2 ang pinagpe-pray ko mga ante. Isa is baguhin niya, pangalawa gawa niya ng paraan kung paano ako makakalaya doon. Imagine niyo yun mga ante. 8 years ago ko pinagpe-pray yun kay God and then after 8 years dun lang niya tinupad yung panalangin ko. Ang nakakaloka pa nga sa ginawa ko is hindi alam ng ate at kuya. 8 years ko din tinago yun sa kanila. Nagpanggap akong masaya, nagpanggap ako na okay ako, nagpanggap ako sa sarili ko. Siguro tama nga yung sinabihan kasi ako ng isang babae na itinuring ko rin na kaibigan. Sinabihan niya ako na deserve ko daw yung mabugbog. Siguro nga deserve ko yung mabugbog. Deserve ko siguro yon kaya tinanggap ko na lang araw-araw yung taon na pagtitiis na yon sa kanya. Siguro nga deserve ko yon dahil nga pinilit kong baguhin, pinilit kong mahalin, pinilit kong ayusin yung buhay. Pero bandang huli, ako pala yung durog na durog. Siguro nga deserve ko yon, karma ko yon ng 8 years. So deserve na deserve ko talaga yon. Pero dahil mabait ang Diyos sa akin mga auntie, pinalitan naman kaagad
ni Lord yung lahat ng hirap, lahat ng pagtitiis na yon, pinalitan niya ng isang tao na bumuo ulit sa akin at pinaramdam na kung ano ang tunay na pagmamahal, ano ang tunay na nirerespeto at natutunan ko rin mahalin ang sarili ko ngayon. Thank you for watching mga auntie. Hope to see you on the next vlog. Sana may natutunan kayo sa shinare ko ngayon. So, kailangan maging totoo lang sa sarili, mahalin ang sarili. Yun lang mga auntie.